Welcome po sa ating channel, Beck and Toink. Ito isang bagong video po mga bossing ang aking ipipresenta sa inyo. Tutorial natin ngayon, dito muna tayo sa air compressor. Yan, air compressor. Pambomba po ng hangin. Yan, pag gumagamit, nagpipintura kayo, kung gumagamit kayo ng parang nail hammer. Yan, ito yung ginagamit natin. At pambomba ng mga gulong. Yan. Yan po yung topic natin dito sa air compressor na to. Vespa air compressor yan. 1/4 lang po yung 1/4 horsepower to. Ito yung topic natin. Ayaw kumarga ng hangin ang tangke. Yan, tangke po ng ating compressor. O di kaya mabagal magkarga ng hangin ang ating tangke. Yan. Ayan po yung pag-uusapan natin dito. Bale, dito po kasi pag pinandar natin yan, nakikita natin na may gauge tayo. Yan. Kita nyo dyan na drop siya, 0. Ngayon, pag pinandar natin yan, dapat aangat po agad dyan. Yan, aangat agad dyan. Yan, katulad po nito, yan, nagsisiro siya. Ibig sabihin, may singaw. Kasi hindi po, dapat hindi po natin makikita na zero yan. Yan, dapat kung may hangin yan, may hangin po yan, hindi siya sumisingaw. Yan, ito sa akin, nakikita nyo dyan na 0. Yan, 0 po siya. Yan, paandarin natin, titignan po natin kung aangat siya. At yun nga, papakita ko sa inyo yung troubleshooting. Kung bakit ayaw magkarga. Ayaw po magkarga ng inyong tangke. Ito, unang-una, yan, pag-usapan muna natin bago natin paandarin. Yan, yung mismo tangke, check up nyo yan kung may sumisingaw. Yan, yung tangke. Gagamit kayo ng sabon na may, ito, magpapabula po kayo ng sabon. Yan, yung tubig, lagyan nyo ng sabon. Tapos yan, pabubulayin nyo para makita po natin kung may singaw yan. Yan, halimbawa kung dito may sumisingaw. Yan, sampulan na natin para at least makita natin. Paandarin po natin yung compressor. Ito po, sasaksakan natin yung compressor, paandarin natin. Yan. Yan po, umaandar siya. Tapos dito muna yung tingin natin kung mabilis bang umakyat yung yung air pressure niya. Yan. Ito natin titignan yan. Umakyat naman siya. Yan, umakyat naman siya. Yan, okay naman, umakyat siya. Tapos titignan nyo rin kung grounded. Kung grounded yung motor natin. Pag grounded po itong motor, grounded na lahat yan, makukuryente kayo. Yan, lalo na po dapat nakachinelas kayo. Dapat hindi rin basa yung chinelas nyo. Pag nakapak kayo sa bato at grounded dyan, yan, patay kayo, makukuryente kayo, malakas. Yan, tignan yung chinelas ko. Nakachinelas tayo habang ginagawa natin to. Yan, nakachinelas tayo, hindi tayo nakapak sa bato. Kasi may ground po yan. Mag-ground tayo. Yun po, siguraduhin din po na walang ground yung ating motor pag ginagawa natin yan. Ito, troubleshooting na tayo, mga bossing. Gaya po na sabi ko, titignan natin kung saan yung singaw. Yan, possibility na may singaw. Yung tangke, check natin yung tangke. Kung may butas, yan, gagamit kayo ng sabon. Yan, ginaganyan nyo po yan. Yan, kung alam nyo naman kung walang bulayan, pag hindi po bumulayan, ibig sabihin walang butas. Tapos ito, dito tayo sa taas. Ito, tignan nyo. Yan, ito po yung check natin. Yan, dito tayo magte-test. Ito, ipapaliwanag ko muna po pala. Yan, ipapaliwanag ko muna po pala yung ito. Bali, ito po, ito yung pinaka makina natin para, ito, pag mandar yung motor nito, ihilahin lang to, iikot. Itong air pump natin. Yan, air pump. Ngayon, dito po, pag tinanggal nyo to, filter,
air filter. Papasok po yung hangin dyan. Papasok dyan yung hangin. Tapos pagpasok po ng hangin dito, ibabato niya dito. Papasok dito sa loob ng copper tube na to. Yan, kung mapapansin nyo, yung copper tube na yan, bababa diretso dito. Tapos aabutan niya po yung one-way valve. Yan. Ibig sabihin po ng one-way valve, ito. Meron niyang nakaharang doon sa gitna. Pagpapasok po yung hangin, pagpapasok sa tangke natin, pag pumasok na yung hangin, hindi na babalik paangat. Yan, hindi na po makakatakas yung hangin kasi yun nga po, one-way valve siya. Puro papasok. Patulak po yung hangin dito. Yan, patulak yung hangin, tapos pag inabutan na po ito, one-way valve, hindi na po aangat ulit yung hangin. Kaya nakatrap na po yung hangin dito sa ating yun nga po, gawa nung one-way valve. Kusa pong nagsasara yan pag pumasok na yung hangin. Yan. Kaya hindi na po babalik paangat. Ito po yung dapat nyong itest pag mabagal magkarga yung tangke natin. Ito. Kasi dito na po bubuga ng hangin. Meron akong ginawa nito. Nakita ko may na pong bumuga. May nang bumuga to. Yan, may nang bumuga ng hangin dito. Tatanggalin nyo yan. Tatanggalin nyo po yan. Tapos tatanggalin nyo rin dito. Tapos testingin nyo, lalagay nyo yung kamay nyo. Dapat bubuga po na malakas. Malakas na buga yan. Yan, malakas yung buga. Yan, pakikita ko sa inyo dito. Testingin natin. Ito po, babaklasin muna natin to. At dito rin. Yan, tatanggalin natin dyan yan. Ito. Yan, gamit tayo ng 17. Yan, 17 siya. Yan. Tanggal doon sa taas, tapos dito rin sa ilalim. Yan. Pag tatanggalin po yan, counterclockwise. Yan, pag ilulus natin siya. Yan. Counterclockwise po. Yan. Kung itatanong nyo, nakakabili ba sa Shopee nito? O nakakabili tayo sa Shopee niyan? Meron, nakita ko mga 300 pesos kaya 200 pesos. Buo na. Yan, buo na. Tapos, search nyo lang 1/4 watt copper tube. Yan. Tapos kung gagawa naman kayo nito, pwede rin yung mga sa mga air condition, gumagawa po ng mga rep. Yan. At yung mga aircon, magbebenta sila ng ganito, 1 foot 60 pesos ganyan, kaya 70 pesos. Tapos ito rin po ay mayroong parang labi. Yan, meron siyang parang labi o stopper. Ito. At mapapansin nyo rin dyan, nilagyan ko siya ng sinulid. Pwede rin pong para hindi po lumabas yung hangin dyan, maglagay kayo ng Teflon tape o di kaya sinulid. Kung ano yung available yan. Tapos yung labi na sinasabi ko ito, para ito po ay hindi lalabas. Ito hindi siya lalabas pa ganyan. Kasi yun nga po, may parang stopper siya. Ito, papakita ko yung labi na sinasabi ko. Kung paano ba yung labi. Ito, drawing natin. Drawing lang natin. Ito yung copper tube. Halimbawa po, ito yung copper tube natin. Tapos meron lang po siyang nakapaganyan. Yan. Yan, nakaganyan na konti. Ito konti na to. Yan, kung sa pabilog po, ito ganyan siya. Ganyan siya lilitaw. Yan. Tapos yan, parang paganyan lang siya. Yan, parang paganyan po. Yan, ito na yung pinaka niya. Ito yung pinakalabi niya. Parang stopper lang po siya. Ngayon, meron pong ginagamit na special tools nito pag gumagawa kayo ng ganito. Yan, yung parang labi. Pero yung pinakamadali pong paraan para gawin nyo itong labi na to, gagamit lang po kayo ng cutter. Tapos pag buo pa po na bilog yan, wala pang labi yan, gaganyanin nyo lang siya. Yan, gaganyanin nyo lang. Dahan-dahan lang. Yan, dahan-dahan lang. Hanggang sa makagawa po kayo ng ganyan. Yan, dahan-dahan lang, gaganyanin nyo. Yan, gaganyanin nyo lang siya. Para makagawa lang siya ng labi na nakapalapad. Yan, pwede naman po ganun lang. Kahit hindi po perfect yan, okay naman kasi yung lalagyan naman po natin ng Teflon tape yan. Importante lang po dyan, ito hindi siya lumabas yan. Parang stopper po siya. Yan, hindi siya lalabas. Ngayon, balik na po tayo sa usapan natin. 20 minutes lang yung video natin mga bossing. Baka yan, dito tayo, balik tayo.
Ayusin ko lang yung camera ko, taas lang natin ng konti. Yan. Yan po, 10 minutes na yung video natin. Gaya po na sabi ko, pag pinandar natin to dito, iigop. Yan. Ito po yung ano natin. Ito rin po yung isang dahilan kung bakit ayaw magkarga ng ating tangke o mabagal magkarga. Yan. Yan po yung yung air pump natin. Yan, mapapansin nyo dyan, nilagyan ko siya ng arrow papasok. Yan. Iigop po yung hangin dyan, papasok yung hangin dyan, dito, papasok dyan. At doon ibubuga. Yan, magbo-blow po siya ng hangin dito. Dapat malakas. Malakas po yung ibu-blow nyo dyan. Pag mahina po yung binlow nyo dyan, papuntang kaliwa, ibig sabihin, may problema sa loob. Ito, doon na papasok yung bubuksan nyo to. Yan, dito sa gitna. Kumisan po Allen wrench yan, dalawa, kumisan apat na Allen wrench. At ito, gaya dito sa sample natin sa picture, yan. Merong 4 na Allen wrench yan. Tapos ito po yung makikita nyo dyan. Ito, meron siyang dalawang flat na parang yero, manipis, dalawa. Ayun yung pinaka gumagalaw po yan, parang umaangat na ganun. Yan, ito. Ito yung magpapump. Maliban po doon sa piston niya, ito yung pagagalawin ng ano. Ito, itong dalawa na to. Yan. Tapos, nililinis din po ito. Dapat lilinisin nyo po yan ng 1,000 na size ng papel de liha. Tapos, ito po, huwag nyo kakalimutan nilagay ito. Ito yung pinaka parang papel niya. Ito, baka, ano siya, parang copper din siya. Copper plate. Yan, ito na yung pinaka gasket niya. Pero gagamit pa rin kayo ng gasket maker o gasket oil. Yan. Tapos, lilinisin nyo rin po ito. Itong part na to, ito yun. Yan, lilinisin nyo rin yan. Ililiyan nyo po yan sa papel daliya. Dapat yung papel daliya nyo po nasa flat surface. O gamit kayo ng plywood. O di kaya yung iba ginagamit nila salamin para flat na flat. Yun, para makinis lang po to. Huwag kayong gagamit ng 120 na papel daliya. Yan, dapat po 1,000. Yan. Yung 1,000 po kasi makinis na yan. Yan, 1,000 po na sandpaper o papel daliya. Size po ng sandpaper yan. Yan, liliyain nyo po ito hanggang sa matanggal yung dumi. Itong dalawang plate na yan, yung manipis na yan. Tapos liliyain nyo rin to hanggang sa gumanda na yung ano niya, malinis na malinis. At ito rin po, at ito rin. Yan, lilinisin nyo po yan para tapos gagamit kayo ng gasket maker. Ito yun. Ito, lilinisin po yan. Ito yun. Pares lang yan. Yan. Tapos dito, ito naman, nilalagay nyo po dyan yan. Ito, dito siya nakalapad. Itong plate na yan. Yan, metal plate na yan. Yung manipis na plate na yan. Tapos yung isa dito, tatakpan nyo yung butas na yan. Bali, dalawa po sila. Para dumikit po dyan, lalagyan nyo ng ito po, itong plate na yan. Para dumikit dyan, para hindi mahulog. Lagyan nyo ng grasa dito sa gilid. Dito lang sa gilid. Tapos pag ibabalik na po natin yan, lalagyan natin ng gasket maker dyan. Ito, pwede rin po ito, lalagyan nyo to. Tapos lagyan nyo pa rin yung gasket maker yan. Manipis na manipis lang, huwag po makapal. Kasi magkakaproblema. Pag wala naman po ganito, nasira na, bili po kayo nung parang papel na tinatawag nila na bilamoid. Yan, bilamoid. Yan po, kung maputol lang video natin, gawin na lang natin part 2 to. Kasi mahaba pong usapan to. Yan, 20 minutes video lang to. Tapos i-part 2 natin yung ano. Ito naman yung piston niya. May piston po yan. Yan, dito sa ano, parang motor din, may piston. Yan, may piston siya. Ngayon, balik po tayo sa topic natin, mga bossing, kung bakit ayaw magkarga o di kaya mahina magkarga. Ito nga po yun, ito dapat linisin yan. Talagang mahina na po lumabas yung hangin dito. May ginawa ko, talagang sobrang hina lumabas ng hangin dito. Ayan, mahina po lumabas. Ayan, sample lang natin para makita natin. Saksak natin, mga bossing. Gagamit tayo ng plastic para sa ating demo. Yan. Yan po, makikita nyo, malakas siya. Yan, lumalabas. Yan. Yan, malakas po yan pag ganyan. Yan, yan yung sinasabi ko na pabuga po yung hangin at papasok dito. Yan, papasok dyan. Yan, papasok dito yung hangin natin. Ayun ngayon, papunta doon sa ating compressor. Sa ating tangke.
Ayan po, sorry. Yan, papasok sa ating tangke. At dito naman po, sa kanan, dapat paigop siya. Yan, makikita nyo yung kamay ko na yan, dapat magbabakas yan. Yan, patatagalin natin ng konti. Yan, magbabakas po siya na pula. Yan, yung bilog. Yan, para malaman nyo po na malakas siyang umigop. Yan, nakikita nyo na iniila niya yung balat natin. Yun. Yan po. Yan, dumidikit siya. Ibig sabihin po, sinyalis yun na okay. Okay itong ating air pump. Yan, hindi nyo na kailangan linisin. At ito pa rin. Yan, sinyalis po yan na okay yung ating air pump. Yan. Okay na okay siya. Yan, lakas po ng hangin. Kita nyo naman dyan. Yan po, sana nakuha nyo yung explanation dito. Papasok yung hangin dito, paigop. Tapos babakas dito sa ating kamay yung bilog. At mararamdaman nyo naman na nagsasakap siya dito. Yan, inila niya yung balat natin dito sa bandang kanan. Kasi yan po yung, dito nakalagay yung air filter natin. Ito. Yan, sa Shopee po at Lazada, mura lang to. Kung isa 60 pesos, ganyan, 100. Yan, mura lang po ito. Air filter. Tapos dito pabuga. Yan, pag malakas na po yan, yung hangin dyan, okay na to, wala tayo dito. At walang singaw dito sa gitna. Yan, walang singaw dyan. Subukan nyo lagyan ng sabon, pabula. Yan, kung wala singaw dyan, okay tayo dito. Alis na tayo dito. Ngayon, dito tayo. Ito po yung tinanggal natin. Ito naman po yung chinecheck up natin. Pag may singaw yan, lalagyan natin ng Teflon tape dyan. Yan, saka rin dito sa ilalim. Yan, baligtaran po yan. Yan, makikita nyo na may sinulid siya. Siguro nung ginawa to, hindi available yung Teflon tape. Yan, kaya sinulid yung ginamit niya. Pwede naman po kasi Teflon tape at sinulid, pwede. Combination, pwedeng sinulid lang, pwede. Teflon tape lang, pwede. Yan, depende po sa diskarte natin. Yan, katulad pa rin doon, meron siyang labi. Yan, may labi pa rin siya. Ngayon, ito po yung sinasabi ko na one-way valve. Yan, one-way valve po yan. Once na natrap na po yung hangin sa tangke natin, hindi na lalabas pa angat. Yan, paangat. Ito, babalik muna po natin to. Tutuloy natin yung usapan natin. Yan po, binalik ko na yung ating copper tube. Tapos, hindi ko ganong inigpitan para maipakita ko sa inyo o may demo ko sa inyo na paano mag-troubleshoot dito. Ito nga po, ito okay na. Tapos na tayo dito. Nagbubuga na ng hangin na malakas, kaya okay tayo dito. Dito tayo sa papunta dito. Troubleshoot tayo papasok dito sa ating tangke. Yan, saksak natin. Yan, pakikita ko dito kung paano naman mag-troubleshoot dito. Yan, pagkatapos na ng makina, dito na tayo. Yan, makikita nyo po dyan na yan. Yan, bumubula siya. Yan. Ayan po yung may singaw. Yan, makikita nyo naman yung bubbles niya. Yan, nagpo-provide siya ng bubbles pag may singaw. Yan, dapat wala po yan. Yan, pag may singaw po na ganyan yan, hindi nyo mapupuno yung tangke nyo. Kahit konti singaw lang. Yan. Yan, hindi siya mapupuno. Yan. Nahihirapan tayo. Yan, tingnan nyo po yan. Nagbabubble siya ng pusa. Tapos sa ilalim din. Yan, mapapansin natin sa ilalim, yung bumubula din siya. Yan. Yan po, bumubula din. Yan. Kita nyo naman kahit na naglag lang yung bumubula din siya. Yan, tatanggalin natin yan. Higpitan ko muna. Ayan po, ayun yung pangalawa na paraan para tuloy-tuloy yung tuloy-tuloy po yung hangin niya. Tapos isa pa dito. Ito po papunta sa pressure switch. Yan, tetest nyo rin yan. Ito, dito. Yan. Yan, tapos ito rin, tetest nyo rin yan ng bubbles pa rin. Ito, para makompleto yung video natin, lipat tayo. Yan po, tetest nyo po yan dito, itong gate valve. Yan, test nyo yan kung may singaw. Tapos yun nga, sumisingaw dito. Yun, sumisingaw siya dyan. Tapos dito sumisingaw din. Yan, sumisingaw din. Yan, malakas. Ngayon, iikpitan lang po yan at lalagyan ng sinulid at Teflon tape. Tapos dito rin sa gauge sa natin,